Kabanata 1801. Inubos ni Zenobia ang lahat ng alak sa isang inumin at mayabang pa. Hindi siya nagalit sa akin tungkol dito dahil mas mabuti akong kandidato bilang granddaughter-in-law kumpara sa mga Goldman, na napakahirap kontrolin. Natahimik ang sekretarya. Pakiramdam niya ay nakakalungkot ito. Si Zenobia ay may katayuan sa Honeyston ngunit spoiled. Siya ay may kumpiyansa, ngunit ito ay dahil kailanman siya ay hindi tinanggihan. Makukuha niya ang anumang gusto niya sa Honeyston, at gusto siya ng lahat ng mayayamang lalaki. Sa Yarramore, gayunpaman, siya ay tinanggihan ni Knowles at napahiya. Hindi lang iyon nakaapekto sa kanyang ego, ngunit hindi rin siya natuwa tungkol dito. Nang hindi nakikita kung gaano kalupit ang lipunan, siya ay mayabang, at bakit niya aaminin ang kanyang mga pagkakamali. Ang personalidad ni Zenobia ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ama. Mag-ama talaga sila. Samantala, sa mansion ng Knowles, pinuntahan ni Daisy at Freya si Diana dahil nabalitaan nilang nahihirapan si Diana sa pagkain at pagtulog matapos matuklasan na nawala si Knowles at Pamayat. Ngunit nang makita nilang hawak-hawak ni Diana ang kanyang napkin at mukhang malungkot, napagtanto nilang hindi lang siya Pamayat, ngunit tila tumaba rin siya. Hindi siya mukhang isang taong nahihirapan sa pagtulog. Nagpalitan ng tingin sina Daisy at Freya, at pagkatapos ay maingat na tinawag ni Daisy, Tita Diana. Tumigil sa pag-iyak si Diana at tumangala. Walang luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam ng awkward si Daisy ngunit hindi siya tinawag at sa halip ay naglaro siya. Tita Diana, don't worry. I'm sure okay lang si Nolly. Isa siyang matalinong tao, kaya magiging okay siya. Tumingin si Diana sa kanya nang hindi mabasa ang ekspresyon. Paano siya gifted? Nagulat si Daisy. Itinagilad ni Freya ang kanyang ulo at tumawa, saka ito pinigilan. Siya ay likas na matalino sa lahat. Walang makakapanlin lang sa kanya. Biglang naintindihan ni Daisy ang tanong at namula ito na parang lutong hipon. Nawala ang peking kalungkutan ni Diana matapos makita kung gaano siya ka-innocent. Napakaganda mo, Daisy. Knowles wouldn't have the heart to be in danger. Dahil sa tawa niya, gustong magtago ni Daisy sa isang butas. Pero nang magseryoso si Diana, napakaseryoso niya. Alright, enough with the jokes. Alam kong nag-aalala ka, ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Naniniwala ako sa kanya. Isinasaalang-alang ni Daisy na sabihin sa kanya na nakipag-ugnayan sa kanya si Knowles kung siya ay masyadong malungkot, ngunit iyon ay sadness lang. Pagkalabas nila ng kwarto ay biglang tinawag ni Diana si Freya. Huminto si Freya at curious na lumingon. Yes, Tita Diana. Tumanggaw si Diana. Gusto kitang makausap. Ayaw manghimasok ni Daisy, kaya sinabi niya kay Freya na hihintayin niya ito sa ibaba. Si Diana at Freya lang ang naiwan sa kwarto. Pinaupo siya ni Diana. Freya, gusto mo bang makilala ang lolo mo? Natigilan ang ekspresyon ni Freya, ngunit matigas siyang nagsalita pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Ayokong makita siya. Napabuntong hininga si Diana at hinawakan ang likod ng kamay niya. Freya, alam kong palagi kang napapabayaan ng nanay mo at nakatuon ang lahat ng atensyon niya kay Ken. Alam kong mahirap para sa iyo na lumaki ng mag-isa, ngunit ang dugo ng hari ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Tita Diana, sabi ni Freya, ayaw ko siyang makita dahil estranghero siya sa akin. I can't deal with that yet. Pinagdikit ni Diana ang mga labi. Pero sana subukan mo. Kabanata 1802. Tita Diana, bakit? I have my selfish reasons. Napatingin si Diana sa kanya at nagtapat. Wala akong hiningi sa'yo, pero alam mo naman ang tungkol kay Zenobia. Matanda na ang lolo mo at nawala na siya ng malay. Paano niya kukunin ang isang tagalabas bilang kanyang apo? Apo kanya, Freya. I believe na tatanggapin niya yon. Hindi gustong makita ni Diana na patuloy na manggulo si Zenobia dahil suportado siya ng hari. Alam niyang wala si Freya ng pagkapanganay, ngunit gusto niyang makita kung makukumbansin niya ang hari. Si Freya ay apo ni Laura, at dahil si Freya ay hindi katulad ng kanyang ina pagdating sa personalidad, maaari niya itong tanggapin. Matagal na natahimik si Freya, ngunit pumayag siya. Pagkalipas ng 2 araw, inimbitahan ng isang sosyalista si Zenobia sa isang tea party. Pinili niya ang kanyang pinaka-exuberant na gown para madaig ang lahat ng mga socialite ng Yarramore. Mukhang hindi siya naapektuhan sa mga balita, kaya nagulat ang mga socialite sa kanyang hitsura. How could she still show up? Sino ang nag-imbite sa kanya? Matapos ibalik ni Daisy ang mga bagay-bagay, ang mga sosyalista ay nagbago ng kanilang pananaw tungkol kay Zenobia.
Ang karaniwang iilan na bumati sa kanya ay mukhang hindi na handang gawin iyon. Nang marinig ni Zenobia ang mga bulungan ng mga tao, mukhang naiinis siya pero may ngiti pa rin. Siya na lang ang babati sa kanila. May nagpakita, at nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Nakasuot ng galaxy printed na damit si Daisy. Nakaberda ito ng napakaraming kristal na tila mga bituin. Ang palda ay naka-omber, madilim sa ibaba, at dahan-daang lumiwanag patungo sa itaas. Nagmukha itong elegante. Nakaapno ang buhok niya at parang prinsesa na may tiara. Para siyang porcelain doll sa pagiging chickiness niya. Nang makita kung paano binati ng mga social era si Daisy, hindi pinansin si Zenobia, napakagatlabi, at galit ang dumaan sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit sa kanila. Miss Vanderbilt, nagkatinginan ang mga sosyalista nang makita nila si Zenobia na naglalakad pero hindi umimik. Tumingin si Daisy sa kanya, nagpakita ng magandang ngiti, nandito ka rin. Ngumiti si Zenobia pabalik, akala ko malulungkot ka sa pagkawala ni Mr. Knowles sa Honiston. Masyado lang yata akong nag-overthink. Narinig ng lahat ang sinabi niya. Ipinapahiwatig niya na bilang kasintahan ni Knowles, paano siya magkakaroon ng mood na sumali sa isang tea party kapag nawawala ang kanyang kasintahan. Kahit sinong tao ay hindi magiging masaya kapag narinig nila iyon, ngunit ngumiti si Daisy. Walang dapat ipag-alala, naniniwala ako kay Nolly, sigurado akong magiging maayos siya. Naisip ni Zenobia na nakakaawa ito. Ganyan ka ba talaga naniniwala sa kanya? Walang pagdadalawang isip na sagot ni Daisy, yes, I do. Dahil sa determinasyon ni Daisy, inis si Zenobia. Hindi niya alam kung paano nasabi ni Daisy ang lahat ng iyon. Walang lugar si Knowles sa Honiston. Tumingin si Daisy sa mga tao at sinabing, nga pala, gusto kong magpakilala ng bagong kaibigan. Sigurado akong magiging interesado kayong lahat na malaman kung sino siya. Tapos tumalikod siya at tinawag, Freya. Napatingin ang lahat ng pumasok ang isang babaeng matikas ang suot. Bagong mukha ito sa kanila. Ang kanyang champagne-colored mermaid dress ay gawa ng royal tailor. Hindi ito isang bagay na maaaring makuha ng sinumang socialite dahil espesyal itong idinisenyo ng nangungunang designer ng royal family. Kabanata 1803. Iba ito sa makukuha sa isang luxury brand dahil custom ito ginawa para sa royals. Agad siyang nakilala ni Zenobia. Nakita sa Knowles Mansion dati. Minsang sinabi niya na tumingin ang lahat kay Freya at nahulaan niyang kamag-anak siya ni Knowles. Kumunat ang noo ni Freya ngunit hindi nagsalita. Si Daisy ang nagkumpirma nito. Yes, she has an extraordinary relationship with Nolly. Napawi ang ngiti ni Zenobia. Napatingin si Daisy sa nagulat ng mga tao at ipinakilala si Freya. Hindi kita iiwan na nagtataka. Ang kanyang pangalan ay Freya Pruitt, pinsan ni Knowles at biolohikal na apo ng kanyang kamahalan. Naturally, binigyang diin ni Daisy ang biological. Nagulat ang lahat. Apong babae ng kanyang kamahalan at apelyido Pruitt siya ay kapatid ni Ken Pruitt. Nagulat si Zenobia. Hinawakan niya ang gilid ng palda niya at ngumisi. Kaya ikaw ang anak ng pangalawang pamilya. Alam ng lahat na ang anak ng pangalawang anak ni King William ay si Ginang Pruitt, at ang kanyang anak na si Ken Pruitt, ay ang manugang ni Reeses. Matapos ang pagbagsak ng mga Reeses, hinawakan niya si Lara Reese na hostage at binaril siya ng mga pulis. Pero hindi nila alam na may kapatid pala si Ken. Nag-cross-arm si Daisy at hindi napigil ang matawa sa suntok ni Zenobia. Mas maganda pa rin ito kaysa sa taong hindi kadugo. Siya at least may royal blood, pero sino ka? Hindi inaasahan ni Zenobia na hahamunin siya ni Daisy sa publiko. Kaya pinigilan niya ang kanyang emosyon ngunit mukhang malungkot. Kahit na ako ay isang tagalabas, ako si Livingston, at iyon ang dahilan kung bakit ako mas makapangyarihan kaysa sa isang hindi lehitimong pamilya. At saka, nakumpirma na ba ng kanyang kamahalan ang kanyang pagkakakilanlan? Ginagamit ang isang tao mula sa isang hindi lehitimong pamilya upang hamanin siya. Akala niya ay magkakaroon sila ng higit pa doon. Biglang pumalakpak si Daisy. Miss Livingston, maaari mong pamunuan ang mundo gamit ang iyong loika at katapangan. Kung may pahiwatig man lang kami ng kayabangan mo, kaya nating sakupin ang mundo. Miss Vanderbilt, naging tapat lang ako. Kahit na may mga pananaw ka tungkol sa akin, hindi mo na ako kailangang atakihin. Tumingin si Zenobia kay Freya at nginisyan. Ginagamit mo ang isang tao mula sa pangalawang pamilya ng kanyang kamahalan para ipahiya ako. I'm afraid you're embarrassing the king.
Ang tanging alam niya ay kinilala ng kanyang kamahalan na si Noel Ace ay kanyang apo, habang ang mga inapo mula sa kanyang pangalawang pamilya ay mananatiling hindi lihaytimo. Paano nila magagamit ang isang tao mula sa pangalawang pamilya para salakayin siya? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita sina Diana at King William pagkatapos sabihin iyon ni Zenobia. Miss Livingston, kailan ka naging tagapagtanggol ng pride ng royal family? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zenobia. Gaano man siya ka-proud kanina, ngayon ay isa na siyang maputlang babae. Naging malungkot ang ekspresyon ni King William, at pumikit siya pagkatapos marinig ang sinabi nito. Humarap sa kanya si Diana. Tatay, ito po ang Diyos mong apo. Gustong magpaliwanag ni Zenobia ngunit alam niyang nahihirapan siya nang makita niya ang ekspresyon ng hari. Buti sana kung si Daisy lang ang magpakita kay Freya, pero ngayon kahit si Diana at ang hari ay nandoon. Ang lahat ay tila bahagi ng isang plano. Si Zenobia ay isang sugat upstring at nabali sa sandaling iyon dahil nakaramdam siya ng mali at inis. Niloko mo ako. Tumawa si Daisy, wala kami. Sinabi mo ang lahat ng mga bagay na iyon sa iyong sarili. Hindi ka namin pinilit na gawin ito. Lumakad ang hari sa tabi ni Freya at sinabing, I'm sorry, apo. Napabayan na kita. Kabanata 1804. Nang dalhin ni Diana si Freya upang makita siya, nagulat siya dahil naramdaman niya na ang isa pa niyang anak na babae ay nanganak lamang ng isang lalaki. Hindi niya ginawang lihaytimo ang kanilang pamilya dahil pinagsisihan niya kung paano niya tretuhin si Diana at ang kanyang ina at nag-iingat din sa kung gaano kaambisyoso ang mag-inang duo. Nang malaman niyang masama ang treto kay Freya sa bahay at pinabayaan siya ng kanyang ina, naalala nito si Laura. Nang humingi ng tawad si Freya mula sa hari, natigilan siya at hindi alam kung paano magre-react dito. Sinaman ng tingin ni William si Zenobia. Akala ko mabuting tao ka, pero nagkamali ako. Hindi ka nabisita sa Yar Amor. Bumalik ka na sa Hanistan. Ang ginawa niya ay kahihiyan ng isang mahalagang panauhin, at iyon ang pinakamasamang uri ng kahihiyan. Kinikilig si Zenobia habang pinapanood ang mga sosyalista na umaalis sa party. Ang kanyang mukha ay mapatlo na parang kumot. Sumakay si King William sa kotse dahil gusto niyang ihatid si Freya pauwi at mas makilala siya, ngunit tinanggihan siya nito. Inayos niya ang kanyang manggas na gawa sa makinis na tela at huminto ng ilang segundo. Naiintindihan niya na hindi siya pamilyar sa kanya, kaya hindi siya nagpumilit. Kinausap sila ni Diana bago umalis kasama ang hari. Masarap ang pakiramdam ni Daisy. Sa wakas na alis na natin si Zenobia. Tumingin si Freya at ngumiti. Natalo siya dahil sa sobrang kumpiyansa niya. Si Zenobia ay laging nabubuhay sa sarili niyang mundo. Wala siyang pakialam kung ano ang tama o mali. Kung ang isang tao ay hindi nakikipaglaro sa kanya, nangangahulugan ito na mali sila. Ang mga sosyalista ay lahat ay spoiled mula sa isang murang edad, ngunit sila ay magiging isa sa dalawang uri pagiging masyadong walang muwang o masyadong mayabang. Tumingin si Freya kay Daisy nang may maalala at nagbiro, bakit hindi ka ginawang halimaw ng mga Goldman? Nagpout si Daisy, how could you compare me to her? Ilang sandali pa, may humantong sasakyan sa harap nila, at ibinaba ang bintana sa likod. Si Waylon iyon. Sumando si Daisy sa bintana at nagtanong, pumunta ka para sunduin kami. Tumanggaw si Waylon at tamad na sumando sa bintana. Nandito ang knight para iuwi ang prinsesa. On time ba ako? Isang malaking ngiti ang isinalubong sa kanya ni Daisy. Oo, sobrang punctual. Binuksan niya ang pinto at tumingin kay Freya, na may awkward na ekspresyon. Anong problema, Freya? Tumalikod siya at pilit na ngumiti. Magpapara ako ng taxi. Lumapit si Daisy sa kanya at niyakap ang braso niya. No need to be shy. Mapapasakay ka namin. Wala na talaga. Nakipaglaro sa kanya si Daisy. Napakaganda ng pananamit mo. Paano kung inaatake ka? Pumasok ka. Napangiti nang walang magawa si Freya. Walang aatake sa akin sa sikat ng araw. Sa huli, muntik na siyang itulak ni Daisy sa sasakyan. Umupo silang tatlo sa backseat pero nakaramdam ng awkward si Freya dahil nasa gitna siya. Hindi sinasadyang tumingin si Daisy sa kanyang mga mata at nabagabag. Okay na ba ang pakiramdam mo? Walang sinabi si Freya. Kahit na maluwang ang sasakyan, hindi komportable na magkalapit sila sa isa't isa. Naisip ni Daisy na nahihiya si Freya, kaya napatingin siya kay Waylon. Wala kang pakialam, di ba? Lumingon si Waylon at tumingin sa mga mata ni Freya. Tumanggaw si Freya sa kanya, kaya tumanggaw siya pabalik at sinabing, ayoko. Magaling. Tinapik ni Daisy ang balikat niya, ngumiti,
at sinabing, mabait na tao si Waylon at walang pakialam. Pinauwi ka niya kanina, kaya huwag kang mag-alala. Kabanata 1805. Alam na alam ni Daisy na si Waylon ay hindi katulad ni Colton at walang anumang opinyon tungkol kay Freya, kaya naman hindi nag-aalala si Daisy. Ngumiti si Freya ngunit hindi nagsalita. Alam niyang hindi siya pinapansin ni Waylon, pero, kung inaakala ng mga tao na ang kanyang mga mata ay nasa panganay na anak na si Goldman, kung gayon ang mga bagay ay magiging nakakalito. Hindi nagsalita ang tatlo sa buong paglalakbay. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Nakaharap sa aircon si Freya na nakaupo sa gitna. Nakasuot siya ng manipis na gown, at nagsimulang nanlamig ang nakalantad niyang balat. Ililipat na sana niya ang vent pataas nang sabihin ni Waylon, Maurice, taasan mo ang temperatura ng aircon. Tumango ang driver at inayos ito. Napatingin sa kanya si Freya, nagulat. Si Waylon ay nagbabasa ng kanyang magazine at hindi na tumangala, kaya parang nagkataon lang. Nang pumasok ang kotse sa Hilton Villas, biglang napagtanto ng driver ang kanyang pagkakamali. Pasensya na sir, nakalimutan kong pauwiin si Miss Pruitt. May pumasok sa isip ni Daisy, at sinabi niya, ayos lang. Freya, bakit hindi ka manatili para sa hapunan at umalis mamaya? Ano sa tingin mo, Waylon? Humingi siya ng opinyon ni Waylon. Isinara ni Waylon ang kanyang magazine at tumango. Oo naman, masaya si Daisy. Pagkababa ng sasakyan, sinabi niya kay Freya, magaling magluto si Wayne. Maswerte ka na subukan ang kanyang pagkain. Pumasok si Daisy sa villa habang nakahawak sa braso ni Freya. Saka napansin na nakaupo si Colton sa sala at may naka-cross legs na laptop. Nagulat si Daisy. Colton. Tumangala si Colton at nakita si Freya na nakatayo sa tabi niya. Huminto siya ng ilang segundo bago umiwas ng tingin na walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Naisip ni Daisy na hindi siya masaya na ibinalik niya si Freya, kaya nilapitan niya ito at sinabi ko kay Waylon na titira si Freya para sa hapunan. Hindi tumangala si Colton. Fine, hindi na kailangang magpaliwanag. Sino nagsabi? Daisy, pumasok si Waylon at pinutol siya, magpalat na kayo ni Freya ng mga damit mo. Tumangaw si Daisy. Okay, naglakad siya papunta kay Freya at sinabi sa kanya, let's go. Marami akong damit, maaari mong isuot ang mga ito. Ayaw ni Freya na manatili doon, kaya umakyat siya sa itaas. Pinanood sila ni Colton na umakyat at tumingin kay Waylon, na nagtanggal ang kanyang Amerikana at itinaas ang kanyang manggas. Hindi ka masyadong pala kaibigan sa mga bisita namin, sabi ni Waylon. Isinara ni Colton ang kanyang laptop. Lagi naman akong ganito. Tumawa si Waylon, tumalikod, at naglakad papunta sa kusina. Halika bigyan mo ako ng kamay. Hindi nagsalita si Colton ngunit sa halip ay tumayo at naglakad patungo sa kusina. Nagpalit ng komportableng damit ang dalawang babae at bumaba. Ang damit na suot ni Freya ay ilang beses lang sinuot ni Daisy. Maluwag itong damit, kaya hindi ito masyadong masikip para sa kanya. Hinayaan niyang maghintay si Freya sa sala at pumunta sa kusina. Mga mahal kong kapatid, kailangan mo ba ng tulong ng iyong ate? Tumangala si Colton at tumawa. No thanks, nagpout si Daisy. Sa tingin mo ba wala akong maitutulong? Si Waylon ay pinupukpok ang mga itlog habang sumagot, go talk to Freya. Hindi namin kailangan ng tulong dito. Napangiti si Daisy. Sige, nag-isip sina Colton at Waylon. Pagkatapos ng kalahating oras, handa na ang mainit na pagkain. Gutom na gutom si Daisy, kaya naghukay siya pagkatapos ihain ang plato ni Freya. Subukan mo ito, wala sa mundong ito ang mainit na pakpak ni Waylon. Kabanata 1806. Napatingin si Freya sa mga pagkaing nasa mesa. Lahat sila ay mukhang masarap, at nahirapan siyang paniwalaan na lahat sila ay inihanda ni Waylon. Sa kanyang impresyon, ang mga nagmula sa isang prestihiyosong pamilya sa pangkalahatan ay namumuhay sa layaw, at ang isang tulad ni Waylon, na marunong magluto, ay medyo bihira. Pagkatapos niyang kumagat, pumunta si Daisy at nagtanong, paano na? Ngumiti si Freya at tumango. Nang iangat niya ang kanyang ulo, sinalubong niya ang tingin ni Colton. Ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na emosyon na hindi maintindihan ni Freya. Tiningnan niya ito ng ilang segundo bago umiwas ng tingin at nagpatuloy sa pagkain. Tense ang atmosphere sa table. Si Freya ay may kaunting gana at mabagal na kumakain. Kumuha lang siya ng mga pinggan na nasa harapan niya. Biglang itinulak ni Colton ang ulam sa harapan niya. Ginawa niya itong parang hindi sinasadyang aksyon, ngunit natigilan si Freya.
Itinaas niya ang kanyang ulo upang makita na si Colton ay humihigop sa isang mangkok ng sopas. Nakita ni Daisy ang ginawa ng kanyang kapatid, at ang kanyang mukha ay ganap na nakasulat sa pagtataka. Itinaas ni Colton ang talukap ng mata niya, at nang makita niyang nakatitig si Daisy sa kanya, damilat siya at nagtanong, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Nawala sa ulirat si Daisy at umiling. Nag-aalala siyang baka paglaruan siya ng kanyang kapatid dahil sa kahihiyan kapag nabust siya nito. Gayunpaman, tila sa kanya ay hindi gaanong kinasusuklaman ni Colton si Freya pagkatapos ng kanyang ginawa ngayon. Kung ganoon, bakit siya laging masama kay Freya? Sinubukan niyang maghanap ng dahilan ngunit wala siyang maisip. Sa huli, napagpasyahan niya na ang kanyang pangalawang kapatid ay isang lalaking may komplikadong pag-iisip. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang hapunan, sinabi ni Daisy kay Waylon na pauwiin si Freya sa kanyang bahay. Bago pa makapagsalita si Waylon, tumunog na si Colton. Maaari nating hilingin sa driver na pauwiin siya. Kumunat ang noo ni Daisy. Gabi na, bakit gusto mong problemayan ng driver? Hindi ba't ganoon din ang pagpapadala ni Waylon sa kanya? Biglang kinuha ni Colton ang susi sa mesa at sinabing, iuuwi ko na siya. Pagkatapos noon, lumabas siya ng bahay, na natulala kay Daisy. Hindi naman ako naghahalusinate, diba? Inihatid ni Daisy si Freya sa looban at nagpaalam sa kanya. Lumingon si Freya para tingnan siya at sinabing, ibabalik ko sa iyo ang palda pagkatapos kong labhan ito. Tumanggaw si Daisy. Sige. Naglakad siya papunta sa likurang upuan, at nang bubuksan na sana niya ang pinto, sinabi ni Colton, maupo ka sa harap. Hindi umimik si Freya at sumakay na sa passenger seat. Tumayo si Daisy at pinagmasdan ang sasakyan na unti-unting nawawala sa kanyang paningin habang nagkakamot ng ulo sa pagkalito. Sa katunayan, pakiramdam niya ay ganoon din ito kahit na sino ang nagpauwi kay Freya. Kaya lang may kakaiba siyang naramdaman ng magboluntaryo ang kanyang pangalawang kapatid. Dumidilim na ang langit at nagliliwanag ang mga ilaw sa mga kalye, na naghagis sa buong lungsod sa manipis na liwanag ng neon. Sa loob ng kotse ay isang limbo ng liwanag at madilim. Tumingin si Freya sa labas sa bintana nang walang sinasabi. Napasulyap si Colton sa kanya at biglang tumama sa accelerator. Hinawakan ni Freya ang hawakan at inikat ang ulo para tignan siya. Bakit ang bilis mo magmaneho? Sabi ni Colton, it's none of your business. Ang kotse ay slaloming sa stream ng mga sasakyan sa mataas na bilis. Nasa lalamunan ng puso niya habang nakatingin sa papaalis na lansangan at mga sasakyan. Sigurado siyang sadyang ginagawa ito ni Colton. Kahit natatakot siya ay nagpanggap siyang kalmado, ngunit ang kanyang kamay sa hawakan ay nagkanulo sa kanyang tunay na emosyon. Natawa si Colton nang makita ang reaksyon nito. Natatakot ka ba? Pinilit niyang kumalma at sumagot, bakit ako matatakot? Kahit na may mangyari, hindi ako nag-iisa sa pagharap sa mga kahihinatnan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Colton nang pabagalin niya ang sasakyan. Hindi ka naman natatakot kapag nasa kotse ka ng kapatid ko. Lumingon si Freya para tingnan siya. Bakit mo pinapataas ang kapatid mo? Napangiti tuloy si Freya na parang may naalala. Naiintindihan ko na. Akala mo ba may crush ako sa kapatid mo? Hindi sumagot si Colton. Totoo naman na charismatic ang kapatid mo. Isa siyang gentleman at magaling mag-alaga ng ibang tao. I'm sure maraming babae ang nagkakagusto sa isang tulad niya, diba? Kabanata 1807. Biglang natapakan ni Colton ang preno dahilan para sumugod si Freya. Kung hindi dahil sa kanyang seatbelt, nabangga siya sa windshield. Naisip lang niya na ang pag-upo sa kotse ni Colton ay isang maling desisyon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, at hindi siya makaalis sa kanyang pagkabigla sa loob ng mahabang panahon matapos biglang ihinto ni Colton ang sasakyan. Lumingon si Colton para tingnan siya. Madilim ang kanyang ekspresyon at puno ng masalimuot na emosyon. So, you're into my brother. Huminga ng malalim si Freya, at nagpatuloy si Colton nang may sasabihin pa sana siya. Hindi magugustuhan ng kapatid ko ang isang babaeng tulad mo, kaya iminumungkahi ko na huwag mo nang isipin. Siya ay mabait sa iyo dahil ikaw ay kaibigan ni Daisy. At saka, bukod sa maganda ang background, kailangang taglayin ng kanyang magiging asawa ang kakayahang tumulong sa kanyang negosyo. Ang babaeng tulad mo ay hindi sapat para sa kanya. Nagsasabi lang ng totoo si Colton. Ang kanyang kapatid ay ang pinuno ng night banquet. Siya ang kahalili na personal na sinanay ni Titus. Kaya naman, ang kanyang asawa ay hindi lamang kailangang magmula sa isang prestihiyosong pamilya, ngunit hindi rin niya ito madrag pababa. Lahat ng tao sa Stoslow ay nakatutok sa kanyang kapatid. Kung umibig ang kanyang kapatid,
nangangahulugan ito na nagkaroon siya ng kahinaan. At ano ang magagawa ni Freya? Nang nahaharap sa panganib, may kakayahan ba siyang iligtas ang sarili? Gayunpaman, hindi alam ni Freya kung ano ang iniisip ni Colton. Akala niya ay minamaliit lang siya ni Colton. She scoffed coldly and said, "You can save your breath. Kilalang kilala ko ang sarili ko, at wala akong balak na maging asawa niya." Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at lumabas ng sasakyan. Ibinaba ni Colton ang bintana at sumigaw, "Saan ka pupunta, Freya? Bumalik ka na sa kotse." Bumaba din siya ng sasakyan at gumawa ng ilang mabilis na hakbang para maabutin siya. Hinawakan niya ang braso niya at sinabing, "I said I'll bring you home." Kumalas siya sa pagkakahawak nito at sumagot, "Okay lang. Kaya kung bumalik mag-isa." Iniunat niya ang kanyang braso at pumara ng taxi. Huminto ang isang taxi, at nang buksan niya ang pinto, isinara ito ni Colton at sinabi sa driver, hindi siya sumasakay ng taxi. "Pwede ka nang umalis." Galit na umalis ang driver. Tumingin sa kanya si Freya at umungol, "May problema ka ba, Colton? Hindi na ako karapat-dapat na sumakay sa taxi. Bakit kailangan mong pahirapan ako? Dahil lang sa sinabi kong hindi ka mai-inlove sa kuya ko." Single ni Colton sa kanya. Hindi alam ni Freya kung dapat ba siyang tumawa o magalit. "Colton ngayon, bigla kong napagtanto na wala tayo sa iisang pahina. Nasabi ko na ba na may crush ako sa kuya mo? Simula pa lang, ikaw na ang nag-iisip na may nararamdaman ako para sa kapatid mo, di ba?" Natahimik siya sandali, at naging tense ang atmosphere sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Bumalik na tayo sa kotse. Iuuwi na kita." Hindi na kailangan, ibinaling ni Freya ang mukha at tumanggi. "Ayokong mamatay sa galit sa kotse mo." Biglang may tumawa sa tenga niya. Natigilan si Freya at napatingin kay Colton. Gayunpaman, walang ekspresyon ang mukha niya, at parang hindi siya ang kanina lang tumawa. Nagkatinginan silang dalawa ng walang sinasabi ng matagal. Hinawakan ni Colton ang kanyang palso at dinala sa kanyang sasakyan. Pilit niya itong pinapasok sa kanyang sasakyan at isinara ang pinto. "Sige, titigil na ako sa pakikipagtalo sa'yo. Masaya ka ngayon." Natigilan si Freya. Sino ba ang gustong makipagtalo dito? Malakas ang ulan sa Hanistan. Nakatayo lahat sa labas ng courthouse ang mga reporter. Ang iba sa kanila ay nakasuot ng kapote, habang ang iba naman ay may hawak na payong. Nanatili sila sa kanilang mga pwesto sa kabila ng malakas na ulan habang hinihintay ang hatol. Ngayon ang pagsubok ni Juno. Ang magkabilang panig ng mga legal na koponan ay ganap na handa. Nakaupo si Elder Master Livingston sa lugar ng manunood. May kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, at tila may tiwala siya. Parang alam na niya ang hatol ng paglilitis. Habang inilista ng hukom ang nagpapatunay na ebidensya na isinumite ni Yar Amor sa publiko, ang mga tao sa gallery ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, maaari lamang silang bumulong-bulong ng tahimik sa gayong marangal na okasyon. Kabanata 1808. Nakatayo si Juno sa mesa ng nasasakdal upang sagutin ang mga tanong ng hukom. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing ang pagkamatay ni Lisa ay resulta lamang ng kanyang kapabayaan. Kung tutuusin, hindi naman siya ang may gawa nito. Sa halip, binayaran niya ang mga security guard ng ospital, at nangangahulugan ito na hindi niya direktang pinatay si Lisa. Kahit na kailangan niyang managot sa pagkamatay ni Lisa, kailangan lang niyang magsilbi ng 2 o 3 taon sa bilangguan sa Hanistan. Sa kanyang pangkat ng mga abogado, hindi magiging problema para sa kanya na makalaya sa korte. Parehong tiwala sina Juno at Elder Master Livingston. Gayunpaman, si Xavier, na nakaupo sa gilid, ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang relo, at mahigpit ang pagkakalapat ng kanyang panga. Malamang, may hinihintay siya. Nang malapit nang ibigay ng hukom ang hatol, may sumigaw sa gallery, "Tutol!" Napalingon ang lahat para makita ang isang pares ng magkasintahan. Nakatali ang babae sa wheelchair habang nakatayo sa tabi niya ang asawa. "Tutol, dahil malapit na naming ilantad ang bawat masamang gawa ni Mr. Juno Livingston." Sinubukan silang paalisan ng mga pulis, at ang babaeng naka-wheelchair ay sumigaw ng hysterically, "He's a monster." Ang aming anak na si Emilia ay isang estudyante pa lamang nang siya ay mabuntis matapos siyang pilitin. Pagkatapos, binyantaan niya siya na papatayin niya kaming lahat kapag sinabi niya ito kahit kanino. "Emilia, kaawa-awa kong Emilia." Hindi niya matanggap, kaya nagpasya siyang wakasan ang sarili niyang buhay. Natigilan ang lahat.
Hindi sila makapaniwala sa narinig. Namutla ang mukha ni Juno nang lumingon siya sa ama na parang humihingi ng tulong. Pinandilatan siya ni Elder Master Livingston, at atubiling tinulungan niya ang kanyang anak sa huli. Kalokohan! Mariing ungol ni Elder Master Livingston. Walang mas nakakakilala sa sarili kong anak kaysa sa akin. How dare you try to accuse my son? May ebidensya ka ba na magpapatunay sa lahat ng sinabi mo? Kung meron ka, ipakita mo sa lahat. Ang asawa ng babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi namin siya inaakusahan ng walang kabuluhan. Malinaw na isinulat ni Emilia ang lahat sa kanyang diary. Si Juno Livingston ang gumawa ng mga bagay na iyon sa kanya. Tsaka meron din tayong ibang witness maliban kay Emilia. Isa pang grupo ng mga tao ang lumitaw mula sa pintuan. Ang ilan sa kanila ay mag-asawa, habang ang iba ay mga single parent na pamilya. Lahat sila ay nakasuot ng ordinaryong damit, at sa malas, hindi sila nanggaling sa mga mayayamang pamilya. Lahat sila ay galit na nakatingin kina Juno at Elder Master Livingston. Nagkatinginan ang judge at ang jury. Hindi nila inaasahan na magkakaroon sila ng napakaraming saksi. Galit na galit si Elder Master Livingston. Ito ay katawa-tawa. Sino ang nagbayad sa iyo para akusahan ang anak ko? Hinubad ni Xavier ang kanyang jacket at kalmadong tumayo. Pare, ako po ito. Nawala ang kaguluhan sa mga tao sa boses ni Xavier, pareho. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya sina Elder Master Livingston at Juno. Xavier, ungol ni Elder Master Livingston habang naglalakad siya palapit sa kanya. Kahit na alam niyang may hindi tama, pinilit niyang kumalma at sumirit. Galit ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Sa kapangyarihan ng Livingston, ang pag-ikot ng sitwasyon ay madali lang. Buong tiwala siya sa kanyang plano, at isang hakbang na lang ang layo nito sa tagumpay. Kailanman ay hindi siya sinuwi ni Xavier, at naisip niya na ang nakababatang anak na lalaki ay maaaring palitan ang mga talahan na yan para sa kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, hindi kailanman sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na tatalikuran siya ng kanyang bunsong anak. Kinuha ni Xavier ang isang asul na folder mula sa mesa at itinaas ito sa ere. Pare, nasa folder na ito ang lahat ng krimen na ginawa ng kuya ko. Ilang beses ko na siyang tinulungan na linisin ang mga kalat niya, at nabusog na ako. Kabanata 1809. Pumipintig ang mga ugat ni Elder Master Livingston habang umuungol, kapatid mo siya. Tiningnan ni Xavier ng diretso sa mga mata ang ama. Ibinigay niya ang folder kay Patterson at hindi nag-iwas ng tingin habang sinasabing, "He's your son." Hindi mo rin ba ako anak? Natigilan si Elder Master Livingston. Noon pa man ako ang tumulong sa kapatid ko. May nagawa ba siya para sa akin? Kahit na ito ay isang maliit na bagay. Ang mahalaga sa iyo ay ang mga pakinabang ng Livingstons, at ako ay ganoon din. Hindi ko akalain na mas mababa ako sa kuya ko, pero nagmamalasakit ka lang sa kuya ko. May pakialam ka na ba sa efforts ko? Si Xavier ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay nahulog kasama ang kanyang ama sa silid ng hukuman. Tinuro niya si Juno at nagpatuloy. You are well aware of everything he has done, at nilinis ko na ang mga kalat niya sa hindi ko mabilang. Anong gagawin mo kung ako ang nakatayo dyan? Nang matapos siyang magsalita, sinampal siya ni Elder Master Livingston ng napakalakas sa kanyang mukha kaya napatigilid ang kanyang mukha, at may lumitaw na pulang bitik sa kanyang pisngi. Nagmamadaling pumunta ang dalawang pulis at hinayla silang dalawa palayo. Nabalisa si Elder Master Livingston habang tinutulak niya sila palayo. Xavier, pinagnanasaan mo ba ang posisyon ng iyong kapatid? Akin dapat ang posisyon niya. Kinalas ni Xavier ang kurbata niya at hindi pinansin ang basa sa pisngi niya. Hindi ko kailangang pagnasaan ito. Mas bagay ako sa posisyon ng chairman kaysa sa kuya ko. Natatakot ka na baka malaman ng ibang tao ang ginawa ng kapatid ko dahil gusto mong siya ang maupo sa ganoong posisyon, hindi ba? Sa kasamaang palad, mahilig siyang manligaw sa mga babae, at binaygo kanya. Natigilan si Elder Master Livingston, at dahan-daang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Si Xavier ay lumabas sa kanyang kinatatayuan, nagdust ng kanyang mga damit, at tumayo ng tuwid habang sinasabi sa mga pamilya ng mga biktima, "Nangako ako sa inyong lahat na bibigyan ko kayong lahat ng makatwirang sagot." Kaya naman, napagpasyahan namin ng aking legal team na huwag baliktarin ang hatol at ituloy ang apela. Ang mga pamilya ng mga biktima ay tila nakakita ng pag-asa, at lahat sila ay may halo-halong damdamin. Ang pagsubok ay tumagal ng 2 oras. Nang lumabas ang lahat sa silid ng hukuman pagkatapos ng paglilitis sa wakas, hindi pa rin nila maiwasang magsalita tungkol sa nangyari sa silid ng hukuman.
Nagmamadaling lumapit ang mga reporter kay Elder Master Livingston nang makita nila itong palabas ng courtroom kasama ang kanyang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang ulo habang sinusubukang iwasan ang mga kamera at wala sa mood para sa mga panayam. Si Knowles, na nakaupo sa kotse, ay napatingin sa kanila sa bintana. Nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Elder Master Livingston, alam niyang nabigo silang baligtarin ang hatol. Binuksan ni Hidean ang pinto at pumasok sa kotse. Mukhang nabalisa siya habang sinasabi, "Knowles, narinig ko na ang kapatid ni Mr. Livingston, si Xavier, ay hindi kailanman nagplano na tulungan siyang baligtarin ang hatol." Hindi lamang iyon, ngunit nagbigay din siya ng ilang bagong ebidensya para sa kaso. Inimbitahan pa niya ang mga pamilya ng mga biktima na tumstigo sa pinangyarihan, kaya tiyak na makukulong si Mr. Livingston sa pagkakataong ito. Nagpakawala ng tawa si Knowles. Hinawakan niya ang manibela, pinaandar ang makina, at pinaandar ang sasakyan. Ang insidente tungkol kay Juno ay tumama sa mga headline. Ang lahat ng mga media outlet ay nagulat tungkol sa mga masasamang bagay na kanyang ginawa, at ang ilan ay nakapanayam pa ng mga pamilya ng mga biktima. Ang balita ay nagdulot ng sensasyon sa buong Hanistan, at hindi lamang ang imahe ni Juno ang nasira, ngunit ang ilan sa kanila ay inilihis pa ang kanilang galit kay Elder Master Livingston. Ang lupon ng mga direktor ng Livingston Group ay bumoto ng nagkakaisa upang tanggihan ang mga pagbabahagi na hawak ni Juno. Hiniling nila kay Elder Master Livingston na sipain si Juno sa board habang ang rate ng suporta ni Xavier ay tumaas sa 80%. Gayunpaman, walang nakakaalam na si Knowles ang humila ng mga string sa likod ng kurtina. Siya ang naghikayat kay Xavier na talikuran ang kanyang ama at kapatid. Lahat ng ginawa ni Xavier ay kunin ang Livingston Group, at si Xavier ang naging pinakamalaking panalo sa kaganapang ito. Malamang, pareho silang may nakuha sa kanilang deal. Kabanata 1810. The kidnapping video was fake. Hindi lamang niya ito ipinadala kay Xavier, ngunit ipinadala rin niya ito kay Elder Master Livingston. Sa madaling salita, si Xavier ang naging huling taong nakipag-ugnayan kay Knowles. Kung si Knowles ay dinukot o may nangyari sa kanya, si Xavier ang magiging unang sospek. Gayunpaman, iba si Elder Master Livingston. Walang silbi sa kanya ang pananakot ni Knowles. Ang kanyang panganay na anak lang ang inaalala niya, kaya wala siyang pakialam kung si Xavier ay threatened. Sa makatuwid, ang recording na ito ay naging flashpoint na nagpasya kay Xavier na ibagsak ang kanyang kapatid. Sa totoo lang, kung si Elder Master Livingston ay nagpakita ng kahit katiting na pag-aalala noong si Xavier ay banta, ay hindi pa nakapagdesisyon si Xavier, at ang plano ni Knowles ay hindi gagana. Sa Sunrise Hotel ng Yaramore, hinawakan ni Zanovia ang kwelyo ng kanyang sekretarya at sumigaw, paano ito posible? Bakit ginagawa yun ni Uncle Xavier? Walang nagawa ang kanyang sekretarya kundi himukin siyang kumalma at tanggapin ang katotohanan, "Miss, ito ang nangyayari ngayon. Ang iyong ama ay kailangang gumugol ng hindi bababa sa 15 hanggang 20 taon sa bilangguan, at si G. Xavier ang nagsumite ng ebidensyang iyon." Ang lupon ng mga direktor ng Livingston Group ay naglabas na ng pahayag. Maging si Elder Master Livingston ay nawalan ng malaking bahagi ng kanyang mga bahagi. Napaatras ng ilang hakbang si Zenovia at nahulog sa sopa. Ito ay imposible, hindi gagawin ni Uncle Xavier iyon. Wala ba siya sa tabi natin? Paano niya tatalikuran ang tatay ko sa sandaling ganito? Malaki ang inaasahan ng kanyang lolo sa kanyang ama. Ang kanyang ama ang panganay na anak na lalaki, habang siya ang panganay na anak na babae ng kanyang ama. Sa sandaling kinuha ni Xavier ang kapangyarihan, mawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang mga Livingston. Sa katunayan, mas alam niya kaysa sa iba ang tungkol sa ambisyon ng kanyang tiyuhin. Kaya lang hindi niya inilantad ang kanyang ambisyon dahil sa kanyang lolo. Matagal nang hindi nasisiyahan ang kanyang tiyuhin sa kanyang ama. Ngunit hanggat sinusuportahan ng kanyang lolo ang kanyang ama, hindi magagawang sakupin ng kanyang tiyuhin ang mga Livingston. Kaya lang hindi niya inaasahan na lalaban sila ng kanyang tiyuhin. Ano ba ang nangyayari? Ibinaba ng kanyang sekretarya ang kanyang ulo at sinabing, "Miss, bumalik na tayo sa Hanistan." Napaluha at natawa si Zenovia. "Bumalik ka kay Hanistan." Umangat ang ulo niya, at duguan ang mga mata. "Kung aalis ako ngayon, hindi ba lahat sila tatawanan ako at magbibiro na ako ay itinaboy ng hari? Miss, kailangan mong tingnan ang mas malaking larawan. Kailangan ka ng Livingstons ngayon. Ano ang mapapalitan mo kung mananatili ka sa Yaramore?
Tila naubusan ng lakas si Zenobia at tulala siyang nakaupo, walang laman ang mga mata. Sa sandaling iyon, may nagbell. Huminga ng malalim ang kanyang sekretarya at nagtungo sa pagbukas ng pinto. Nang makita niya ang isang babaeng mapula ang buhok sa labas ng pinto ay natigilan siya. Sino ka? Ibinaon ni Maggie ang tingin kay Zenobia at sinubukang isiksik ang sarili sa kwarto. Dali-dali siyang pinigilan ng sekretarya at sinabing, Miss, you're trespassing. Tinulak siya ni Maggie palayo at naglakad papunta kay Zenobia. May kakausapin ako kay Miss Livingston. Tumingin si Zenobia sa kanya, at nakilala niya siya. Ikaw pala, mukhang natatandaan mo pa ako, Miss Livingston. Naka-cross arms si Maggie sa harap ng dibdib habang naglalaro ang ngiti sa gilid ng mapupulang labi. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Maggie, at nandito ako sa ngalan ni Young Master Knowles. Napatulala si Zenobia. Makalipas ang ilang sandali, napayuko siya. Knowles, napaatras si Maggie at huminto sa harap niya. Tumingin siya sa kanyang mga mata at nagpatuloy. Si Young Master Knowles ay tinulungan ako noon, kaya ako ay nagtatrabaho para sa kanya ngayon. Isa pa, gusto niyang pasalamatan kita sa ngalan niya. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil sa iyo, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makita ang mga Livingston na nakikipaglaban sa isa't isa. Hinawakan ni Zenobia ang braso niya at umungol, this is part of his plan. Hindi man lang siya nawala. Siya ang nagsagawa ng lahat ng ito, tama ba?